Tapos ito yung channel 1. Ito yung sabi ko na wala na tayong makukuhang, yun yung color code nya, wala na. Yung mga value dyan, malamang yung nakasulat is wala na. Ang gagawin natin, kuha tayo ng idea rito. Ano yung mga nakalagay rito? Siyempre, same lang din yan dyan. Para may idea tayo na ilalagay ng mga parts dyan. Okay? Today's video, bali, turbulence ulit. Sunod-sunod rin na natin. Turbulence na CW800. Yan. Ang turbulence na na-repair ko nung una na 800 is Airstrike yun. Yung aluminum yung panel. Ito naman, CW na 800 naman ito. Kaso lang, oh, anong bakat ng mga kalawang to, ah. Ang may-ari nito ay si... Wala, sana yun. Yun, si Sir Turbulence CW800. Sir Roger Binban ng Sauyo na Bal. Malapit-lapit lang dito sa amin, ah. Yun, oh. Shoutout. And then maraming salamat to, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Dinala rito, siyempre papagawa. Ang issue nito, ang kuna para check upin. Ito, visual check pa lang. Yan, kitang-kita na. Tostado. Ang tanong nito kung kaya pa natin repair to. Yung channel 2, mukhang okay naman yung channel 2 niya, eh. Pero tingnan natin kung ano yung kalagayan ng channel 2 nito. Okay. Lagyan natin kung gumagana pa yung channel 2 nito. Kable nito. Teka lang. Gana pa yung channel 2. Kasi channel 1 yung tinamaan. Okay, maglagay lang ako ng plug. So ngayon, bali, eto. Naka-bulb tayo. Ayan. Bulb tayo para sigurado. In case may problema, masasalo ng bulb natin. Okay, naka-standby mode dito. Yung channel 1, nakahang, ha. Ito, nakahang yan. Yung channel 2, nakakabit yung mga kable. Ayan. Naka-normal siya, oh. Laki ng pag-asa na channel 1 lang yung magagalaw natin. Pero, ipipix bias ko na rin ito kasi tingnan nyo, pinakalawang na yung trimmer nya. Pero ang gagawin natin, baklasin pa rin itong channel 2. Sabay natin baklasin to kasi wala tayong paggagayahan, no? Oo. Yan. Halos di mo na makita yung value dyan dahil sunog na sunog yan. Ang gagawin natin, baklasin natin channel 2 para meron tayong paggagayahan. Baklas ko na yung dalawang board. Ito yung isang board. Ito parang marumi na rin, no? Yan. Tapos ito yung channel 1. Ito yung sabi ko na wala na tayong makukuhang, yun yung color code nya, wala na. Yung mga value dyan, malamang yung nakasulat is wala na. Ang gagawin natin, kuha tayo ng idea rito. Ano yung mga nakalagay rito? Siyempre, same lang din yan dyan. Para may idea tayo na ilalagay ng mga parts dyan. Okay? Ito. Bali, inuwi ko to sa bahay. Nag-overtime ako, dinala ko to sa bahay. Tapos, pinambaklas ko yung mga dapat baklasin doon. Ito yung ibang mga parts. Ayan, o. Iba, naiwan doon sa bahay. Yan, tinanggal ko na yung posibilidad ng mga nasira. Yung iba dyan, buo pa. Kaso lang nangingitim. Tinanggal ko na. Para isang galawan na lang. Yan, meron naman tayong available ng mga parts niyan, eh. Tapos, yung output, bali tatlo. Isa, dalawa, and then tatlo. Sa kabila, isa, dalawa, tatlo din. Tatlong pares na power transistor yung nadali. Ayan. Tapos dito, sira din isang drive dito, sira. Ayan. Ayan na yung mga palitan natin. Pasensya na kayo, kung hindi ko na naipakita sa inyo, kasi hahaba lang talaga yung video natin. Wala naman tayo dapat gawin dito kundi palitan lang yung mga dapat palitan ng mga yung tipong sunog na o kailangan natin palitan, ipalitan na. Tapos dito, yung 0.25 na open to. Sana ba yung isa? Yun ito, open. Yung the rest niya, na-check ko na buo yan. Okay? So ngayon, bali, papalitan ko lang muna yung mga dapat palitan dito. Yung mga binunot natin na parts, ay palitan na natin. May history na rin ng repair to, kaya medyo nabugbog na siya. Kanina to, sobrang itim to dito. Ginuskus ko lang ng thinner. So ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, ang diskarte pala dito, bago ako magsimula magtanim, tulad yan, may naka-label naman, eh. Pero yung mga nabura na, ay kuha na lang tayo ng
idea dun sa may kabila. Okay, magpapalit lang ako ng mga parts. Napalitan ko na lahat ng dapat palitan, and then kinumpara ko yung trimmer dito against sa may kabila. Magkaiba na. Itong sa kabilang side or kabilang channel, magkaiba yung bias kumpara dito. Maring sira ngayon kasi ito good itong kabilang channel eh. Dito iba na yung sukat niya. And then zero pa lang isang sira dito, isang transistor pa nung tinisting ko, meron pa, ayan o, baliw nito NG0302. tapos itong sa may bias nyo 5171, sira ito. Wala akong 5171. Siyempre kay parang gagel, magtanong tayo kay parang gagel. Pwede pa malit is MGE. Yan, ito nalagay natin, oh. Magmataas na voltahe rin naman yan. Kaso nga lang, may kailangan natin magsapin ng meka dyan. Yan, para sila PNP nito. Okay. Ngayon, nung tinisting ko, ayaw mag-relay. Hindi nagre-relay kahit na hindi nakasalpak ito. Hindi siya nagre-relay. Dapat magre-relay yan eh. Hindi nagtitrigger itong relay, oh. Baka sira itong relay. Teka lang, pakita ko sa inyo. Binalik ko na yung board. Ito, nakatanggal yung mga voltahe na matataas, ha. Ayan, nakatanggal. Sinabay ko na rin yung channel 2 para makita nyo na magre-relay itong channel 2. Ito, ayaw. Ngayon, ito naka-standby mode siya. Ako natin. Stop start. Ayan, malagatik ito. Ito, ayaw. Pero bumababa siya, oh. Baka sira lang ang relay niyan. Paganahin muna natin yung relay. Ulit. Ayan, oh. Ito lang talaga nagre-relay. Ito hindi. Yan, wala talaga dito. Try natin palitan yung relay. Stay tuned lang kayo. Papalitan muna natin tong relay. Kailangan mapagana muna natin yung relay bago natin siya masukatan. So ngayon guys, bali ito, nabaklas and then napalitan ko na. Pinalit natin ay itong Broadway na 12 volts. 12 volts kasi ito. Ito naman, brand dito ay GQX. 12 volts din ito. Puting-puti siya, oh. Pinalit natin is negro. Kung gaano kaputi ito, ganun din kaitim ito. Ito naman, Broadway na 12 volts. Yan, bago ito. Okay. So ngayon, balik natin ito. Tingnan natin kung magre-relay siya. Kung magre-relay, ibig sabihin sira lang talaga yung yun. Pag hindi, ibig sabihin may problema pa rito sa may relay section natin. So ngayon, teka lang. Tanggal ko yung dito sa may kabilang side. Supply ito ng relay, oh. Tinanggal ko siya. Tapos ito lang yung pinagana natin. Sa may kabilang side na lang. Tingnan natin kung anong mangyari. Okay, yan. Ayan, nag-relay siya. Mahina. Parang mahina. Ulit. Ayun, meron. Nagre-relay na ito. Naglalagatik na siya. Ibig sabihin, okay na. Balik natin. Sabay dalawa. Okay. Ayan, nagre-relay na. Nagre-relay naman na ito. Medyo malakas lang yung palo nito against dito. Pero meron na. Next na step natin, ikabit na natin itong mataas na voltahe. Tingnan natin kung may masukat tayo na bias diyan. Sana meron. Ito pala, pinix pala natin ito. Kasi sabi ko nga kanina, sira yung trimmer. Parang iba na yung resistance niya again dito. Kaya ginawa ko, sinukat ko yan, nasa around 5.6. Yan nilagay natin is 5.6 na bias. Tingnan natin kung anong mangyari. Ito na yung mga supply nila. Ito nakabalik na. Ito nakabalik na. Yung ito kasi piningas nila eh. Tapos ininang na lang yan. Kaya medyo mahirap. Delikado pa naman magkadikit ka dyan, oh. Ngayon, try natin sukatan kung may bias siya. Medyo delay yung bitaw ng isang relay. Na natin kung ito yung bias kasi dito. Ayan, nasa 0.3 yung bias dito. Halos magpo 0.4 na.
Na normal yan. Dito, sana parehas. Ang layo. Nasa point 20 lang to. Layo. Pero meron na siyang bias. Nagkaroon na siya ng bias, oh. Ito sa may drive niya 0.5. Dito naman pares lang sila 0.5, eh, oh. Mataas-taas lang na konti dito. Bali, kulang na lang sa bias yan. Iba kasing diskarte yung pag bias dyan. Yung dalawang trimmer, ay yung dalawang paa ng trimmer is iwalay. Okay, ang gagawin natin, taasan natin yan siyempre. Tataasan natin, gawin natin siyang, lagyan natin ng 4.7. Tingnan natin. Hinabot tayo ng gabi, 6:38 na ng gabi. Kaya pala hindi umaangat yung bias niya. Meron pang tabingi pala yung voltahe. Tapos may nakuha pa akong mga leak ng mga transistor, oh. Tapos yung sabi ko kaninang pwede naman palitan ng ganitong transistor MGE. Pwede naman. Ang problema, hindi sila pantay. Mas mababa yung bias ng ganito, ng ito. Kaya ginawa ko, pinalitan ko talaga ng 5171 talaga nilagay ko. Ayan na, pasensya na kayo, basta pinapaliwanag ko na lang. Kasi isa ito sa nahirapan ako ng amplifier dahil sa dami ng sira. Dami ng sira. Tingnan nyo, daming kulang na ng transistor, oh. Minix na natin, ha. Pinalitan na natin yan. Kumuha ako ng 5171 sa 737. Kasi ang 737 doon, yung drive noon, 5171. Tapos A1930. Yan. Kasi kuhaan ko siya kinumpara. Kinuha ko yung nandito. Tapos nilagay ko si dyan. Naging tumaas yung bias niya. Ibig sabihin yun ang may problema. Yan, pasensya na kayo. Kaya ito, nilagyan ko ng, ito yung galing sa bunot ko. Yan, pasensya na kayo, ha. At least binibigay ko yung ideya sa inyo, di ba? Na kung wala kayong replacement, pwede naman talaga ito, eh. Pwede naman ito. Kaso nga lang, baka manibago kayo na tatabingin yung bias. Ang mangyari niyan, pwede ito, lagay mo siya dyan, tapos pati ito, palitan mo na rin ng ganito din, para pumantay siya. Ito, for the sake ng video, alangan naman papalitan ko pa, parehas natin dito, sabihin nyo, bakit iniba natin, di ba? Pero kung sakaling ma-encounter nyo, pwede ito. Mas mataas to sa kategory nga, ito yung ginagamit, eh. Ang mangyari, para pumantay siya, palitan mo ito, parehas yung ito, tanggalin mo, tapos palitan mo na ng ganito. Medyo mas mababa yung bias nito konti. Na mas okay nga sana, hindi uminit, eh. Kaso nga lang, baka sabihin nyo na hindi natin binalik sa normal niya. Dami natin pinalitan. Grabe. Ayan na, 5171 na yan, ha. Mamaya na lang ayusin natin to kapag na side sync na. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo na magiging normal na ito. O yan, pasensya na, inabot tayo ng gabi. Akalain mo, kalating araw. Dito, o yan, oh, nasa 0.4. Halos magpo 0.4 na. Dito, o, pantay lang, oh. Ba? Okay. Pantay lang yung bias. Oh. Pwede na ito. Pwede na ilaban yan. Magkakaroon ng audio yan pag nilagyan mo ng audio yan. Ang gagawin na lang natin, balik muna natin sa heatsink. Diretso na tayo. Wala naman tayong gagalawin dito. Ay, ito pala. Isabay na natin tong i-fix ito. Paano value dyan? Siyempre, yan din lagay natin dyan. Okay, pasensya na kayo. And then, pahabol ko pala. Ayan, oh. Pahamak talaga yung ginawa ng una, oh. Yung sabi ko nga ba kanina, eh, na kunting mali mo lang dyan, eh, malalagapak talaga, eh. Hanggang ngayon, masakit yung tainga ko. Sobrang lakas. Pag tanggal ko ng hinang dito, kumabuse yung panghinang, dumikit silang dalawa, eh, ang taas ng voltahe niyan. 150 BDC. Eh, di, pag pinagdikit mo sila, magiging 300 volts. Grabe, sobrang sakit. Ang lakas ng impact niya. Hanggang ngayon, masakit yung tainga ko. Kaya ginawa ko, naglagay na lang ako ng socket dito. Delikado talaga. Eh, kadikit pa naman niya, oh. 150 ito. Pag pinagdikit mo, 300 volts. Hanggang ngayon, masakit yung tainga ko. Sobrang lakas ng impact niya. Pambira na yan. Mix bias ko na rin itong channel 2. Yan, para pantay na sila. Kasi, yung dito, may problema na yung trimmer nito, eh. Ayaw ko ibalik na sa trimmer. Kaya pinix na lang din natin sabay na. Yan, 5.6.
5.6. And then ito, naibalik ko na yung board sa may heatsink nya. Dami niya, ilang transistor ang nadali? 7 power transistor ang nadali. Tapos hindi pa kasama yung mga maliliit. Ito, tsaka yung sa may drive nya, alam mo yun, drive sa may bias nya, yung 5171, sira rin pala yun. Basta ayan, itong A42 and then A92 pinampapalitan ko na para sigurado na. Ayan, ang dami natin ginawa. Ito, balik na natin to sa may casing and then testing natin. Tingnan natin kung may audio na ito. Balik ko na yung dalawang board. Ito, naibalik na yung mga kable. Ito, double check natin. Okay, ngayon magsukat tayo ng bias. Ito yung channel 2 na good kanina, pero pinix na rin natin yan ha. Ayan o, 5.6. Ganda ng bias nyo. Sa 0.3 lang. Ayan, nasa 0.3 lang. Ayan na, ganda na ng bias na yan nilagay natin ha. Nasa 0.3. Tapos naka-fix bias na yan. Okay, maglagay tayo ng speaker and then audio source. Tingnan natin kung may audio na ito. Sana may audio na para hindi na tayo mahirapan. Maglagay na ako ng speaker and then audio source. Ang problema, ayaw ko tigilan ng problema. Umaandar na yung channel 1. Ang channel 2 ayaw, yung dito na side oh. Tapos ayan oh, sobrang init ng kinakapa-kapa ko yung mga IC. Sobrang init niyan, hindi lang ako sure kung 5532. Sobrang init. Tapos may puputok-putok na tunog. Ano? Yan, umaandar na yung audio source natin ha. Ano mo? Ayan, umaandar to oh. Dito wala. Tapos sobrang init niya no. Yan, pumuputok-putok ang tunog. Barilin natin. Ano, 42. Sobrang init. Kinapa ko yan eh, halos mapaso ako. Yung IC na yun, oh. Yan. Sobrang init yan. Malamang siguro konektado yan sa may channel 2. Pambira, oh, babaklasin pa ako nito. Baklasin ko muna, pambira, sobrang init. Grabe, sobrang init, nakakapaso. Bali, ito binaklas ko na yung, kasi dinanan ako na bayaw ko gabi dito, pauwi na. Ito yung value, 4580 pala ito, hindi siya 4558. Sana makita. Basta 4580 ito, yan, 4580. Ang meron ako is 4558. Akala ko 4558 lang. Maliit yung 4558 against dito. Yan. Tiningnan ko yung data, magkaiba. Ito, dinrawing ko pa nga oh. Magkaiba yung data nila na hindi pwede ipagpalit. And then, buti, meron tayong nakahoy. Ito, kinabit ko na. Pasensya na. Yan. Kaya na may hinangin to kahit mano-mano lang, nasa panginang lang eh. Kahit di ka nagmamit ng hot air. Ayan, sana magiging okay na ito. Masyado na tayong pinahirapan ng ampli na ito. Ngayon, babalik ko lang muna itong board and then testing natin kung iinit pa siya. Ang hassle kasi dito guys, bago mo baklas itong back panel na ito, kailangan mo pang iangat itong power supply. Yan, kailangan mo pang iangat ito. Bambira na yan. Ayan, sana maging okay na. Balik ko na yung back panel and then naglagay na ako ng speaker siyempre para matapos na yung vlog natin kung maging okay na. Ayan, yan na yung IC na pinalitan natin oh. Naulit ko yung value niyan 4580. 4580 siya, hindi siya 4558 or 5532. 4580 yan yung value niya. Mas malaki siya against sa 4558 and then 5532. Mas malaki siya. Tingnan natin kung iinit pa siya and then na may audio na. Yung channel 1 good yung audio. Yung channel 2 meron kang pumuputok-putok na tunog dito. Okay, itong audio source natin ha. Yan pa rin yung dalawang mid-high na yan, yun na nakakabit dyan. Naka-play natin to. Yan, naka-play na. Yung channel 1 wala nang wala nang tunog na para pumuputok-putok. And then kapain ko muna. Wala nang init oh.
Kagabi, umabot siya ng 43. Ngayon, na nyo, 34 na lang siya, oh. Kagabi, umabot ng 43 yan, eh. Sobrang init, nakakapasok. Okay, Channel 1. Oh, yan. Goods na, oh. Goods na. Yun lang yung isa sa naging problema niya. Yung tawag yan, yung IC. Ang bihira, oh. Nihinaan ko lang kasi medyo maaga pa. Tulog pa yung mga kapitbahay natin dito. Okay na. Balik sa normal na yung tunog niya. Yung kulang na lang ay mga tornilyo. Ito, tornilyo rito, tornilyo rito. Tapos yung back panel, ilang tornilyo pa lang nilagay ko dyan, eh. Okay. Goods na siya ulit. Ayun, Sir Roger Binban ng sa Uyo Nabal. Okay na yung turbulence na CW800 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir, ha. Yan, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin always on Laguna 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.